Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kabundukan, may isang lugar na tinatawag ng mga matatanda bilang inayong niligtas ng walis at asin. Matagal na itong bahagi ng mga kwentong binubulong sa gabi, lalo na kapag malakas ang ulan at humuhuni ang hangin sa mga bintana. Ngunit sa likod ng tila katahimikan ng baryong iyon, may itinatagong lihim na hindi basta-basta pinapaniwalaan ng mga tagalungsod. Isang kwento tungkol sa aswang, at kung paano nilabanan ito gamit lamang ang dalawang bagay na karaniwang makikita sa kusina, ang walis tingting at asin. Ang kwentong ito ay base sa totoong karanasan ng isang pamilya na minsang tumira sa nayong iyon noong dekada 90. Si Aling Maria, isang biyuda at nanay ng 3 anak, ay napilitan lumipat sa nayon matapos siyang pamanahan ng lumang bahay ng kanyang yumaong tiyahin. Akala niya ibagong simula ito para sa kanila, malayo sa ingay ng syudad, mura ang pamumuhay, at may katahimikan. Pero ang hindi niya alam, ang katahimikan ay hindi palaging magandang senyales. Ang panganay niyang si Carla ay 16 na taong gulang, tahimik at mahilig magbasa. Ang pangalawa naman, si June, ay 14, palaban at laging nasa labas, nakikipaglaro sa mga batang taga-nayon. Ang bunso, si Liza, ay 8 taong gulang, masayahin at palaging dikit kay Aling Maria. Sa unang linggo nila sa bahay, tila maayos ang lahat. Nakangiti ang mga kapitbahay, at bagamat may ilang matandang tila mailap at iwas makipag-usap, hindi ito gaanong pinansin ni Aling Maria. Ngunit isang gabi may kakaibang nangyari. Habang natutulog sila, nagising si Carla sa tunog ng tila kumakaluskos sa bubong. Akala niya pusa lang o daga, pero nang silipin niya sa bintana, nakita niyang may aninong gumagalaw sa itaas ng kanilang bahay, maliit, mabilis, at may mahabang buhok. Bigla siyang nilamig at nagsimulang manalangin. Kinabukasan, sinabi niya ito sa kanyang ina, ngunit pinagsabihan lang siya ni Aling Maria na baka nananaginip lang siya. Ilang gabi pa ang lumipas, mas naging madalas ang pagkaluskos sa bubong. Minsan pa nga, may narinig silang ungol na tila nagmumula sa ilalim ng bahay. Dito na nagsimulang magtanong-tanong si Aling Maria sa mga kapitbahay. May ilan na umiwas sumagot, pero may isang matandang babae, si Lola Bining, na lumapit sa kanya at bumulong, "Mag-ingat kayo, hindi lahat ng tao rito ay tao talaga." Iniabot nito ang isang maliit na supot na may lamang asin, at isang tingting na tila galing pa sa sinaunang walis. "Ilagay mo ito sa may bintana at pintuan. Huwag mong hahayaang matanggal." Hindi alam ni Aling Maria kung maniniwala ba siya o tatawanan lang ang babala. Pero dahil sa takot at para na rin sa kapayapaan ng isip, ginawa niya ang bilin ni Lola Bining. Naglagay siya ng asin sa bawat bintana, at inilagay ang walis sa likod ng pintuan. Kinagabihan, tila naging mas agresibo ang presensya sa paligid. Habang natutulog sila, bigla na lamang may narinig silang malakas na kalabog sa bubong. Tumili si Liza habang mahigpit na yumakap sa kanyang ina. Si June naman ay dali-daling kumuha ng flashlight at sinilip sa labas ng bintana. At doon niya nakita, isang nilalang na may mapupulang mata, nakasampa sa puno malapit sa kanilang bubungan. Hindi ito mukhang hayop, hindi rin mukhang tao. Biglang lumakas ang hangin at bumukas ang pinto kahit ito'y nakalok. Pero bago pa man tuluyang makapasok ang nilalang, tila biglang napaatras ito nang masilayan ng asin at walis sa may pintuan. Napasigaw si Aling Maria, "Diyos ko, iligtas mo kami." Sa isang iglap, nawala ang nilalang sa dilim. Pero hindi iyon ang katapusan. Kinabukasan, may natagpo ang patay na kambing sa bakuran ng kapitbahay. Wala itong dugo at tila may malaking kagat sa lig. Nagsimulang lumaganap ang takot sa buong nayon.
Sa katahimikan ng baryo, unti-unti nang naglalabasan ang tunay na kwento. At ang tanong, bakit tila mas interesado ang aswang sa bagong salta kaysa sa mga taga roon? Hindi pa alam ni na Aling Maria kung anong klaseng dilim ang bumabalot sa lugar na yon. Pero isa lang ang malinaw, ang walis at asin ay hindi ordinaryong panangga, kundi sinaunang depensa sa isang kasamaan na matagal nang nananahan sa nayong iyon. At sa susunod na bahagi malalaman natin kung sino ang tunay na aswang sa nayon, at kung bakit tila sila lang ang pinupuntirya ng nilalang. Simula nang makita ni June ang nilalang na may pulang mata sa punong iyon, hindi na siya mapakali. Kahit araw, parang may malamig na presensya sa paligid ng bahay nila. Kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili na baka maling akala lang, hindi niya maalis sa isip ang anyo ng nakita niya, hindi tao, hindi hayop, pero parang parehong meron. Si Carla naman, lalo lang naging tahimik. Lagi siyang tulala, at minsan, nahuhuli siyang parang may kinakausap sa sarili. Nagpasya si Aling Maria na huwag munang papasukin ang mga bata sa eskwela sa bayan. Gusto niyang manatili muna sila sa bahay hanggang masiguro niyang ligtas ang paligid. Kahit si Liza, na dati laging masigla, ay madalas ng tahimik at ayaw nang lumayo sa kanyang nanay. Lalo pa silang kinabahan ng isang hapon, habang naglilinis si Carla ng lumang aparador sa silong, may nakita siyang lumang diary. Luma na ang pahina at halos mabura na ang ilang sulat, pero sapat pa rin para basahin ang ilang bahagi. Ito raw ay pagmamay-ari ni Tia Lourdes, ang tiyahin ni Aling Maria na dating nakatira sa bahay. Dito nila unti-unting nalaman na matagal na palang may nangyayaring kakaiba sa nayong iyon. Ayon sa diary, may mga taon na halos taon-taon may nawawalang hayop at minsan, bata. Ngunit bihira itong inuulat sa bayan. Sabi ng diary, hindi ito ordinaryong hayop. Sinusundan niya ang dugo. At kapag gabi, kaya niyang bumalot sa anyo ng isang pamilyar na nilalang, isang kapitbahay, isang kaibigan, minsan sarili mong pamilya. Napahigpit ang hawak ni Aling Maria sa diary. Hindi niya alam kung matatakot siya o maaawa sa tiyahing tila na nahimik na lang sa kabila ng lahat. Hindi rin binanggit ni Lourdes kung sino ang aswang sa nayon, pero may pahabol siyang sulat sa likod ng diary. Kung binabasa mo ito, baka ikaw na ang susunod. Huwag mong hayaang mawala ang walis at asin sa pintuan. Huwag mong pagkatiwalaan ang kahit sino. Lalong sumikip ang dibdib ni Aling Maria. Simula noon, mas naging mapagmasid siya. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ng kapitbahay. Lalo na si Mang Elias, ang matandang tahimik pero laging nasa tapat ng bahay nila, tila may inaabangan. Minsan din, nakita niyang tila may dugo ang kanyang damit, pero mabilis itong itinago. Nang tanungin niya kung ayos lang ito, umiti lang si Mang Elias at nagsabing, may pinatay lang akong manok. Para sa alay. Hindi siya makapaniwala. May alay? Habang palalim ng palalim ang gabi, mas lumalalim rin ang pag-isip ni Carla. Sa kanyang panaginip, palagi niyang nakikita ang isang babae, maputla, nakasuot ng puting bestida, at walang mata. Tinuturo nito ang silong ng kanilang bahay, at paulit-ulit nitong sinasabi, hindi ka ligtas dito. Umalis ka habang may oras pa. Ngunit tuwing gigising si Carla, tila nakalimutan niyang nanaginip siya. Naaalala lang niya kapag natutulala siya sa araw, at muling bumabalik ang imahe ng babae. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari, bumalik si Aling Maria kay Lola Bining para magtanong. Dito na siya binigyan ng mas malalim na babala. Hindi lang basta aswang ang nasa nayon natin, sabi ni Lola Bining habang nilalamas ang dahon ng bayabas. Isa itong matandang lahi ng aswang, yung tinatawag naming tagapagmana, ipinapasa ang anyo,
ang gutom, at ang lihim sa susunod na henerasyon. At kapag may bagong dumating sa lupain ito, sinusubukan niyang kilalanin kung sino ang susunod na sisilong. Hindi alam ni Aling Maria kung anong ibig sabihin ng isisilong. Pero isang bagay ang sigurado, may nilalang na gustong pumasok sa buhay nila. At hindi ito titigil hanggat may napipiling biktima. Isa pa sa mga sinabi ni Lola Bining, bantayan mo ang iyong mga anak. Minsan, ang aswang, hindi lang basta dumadating mula sa labas. Minsan, isa sa atin ay unti-unti nang nagbabago. Kinilabutan si Aling Maria. Habang pauwi, iniisip niya kung anong ibig sabihin noon. Isa ba sa mga anak niya? Hindi. Impossible. Pero paano kung totoo? Sa gabing iyon, habang nagsasalo sila ng hapunan, tahimik lang si Carla. Nakatingin sa labas, parang may hinahanap. Si June naman ay tahimik ring nagmamasid sa kapatid. Si Liza, biglang nagsalita. Mabakit po amoy dugo si Ate Carla? Napatigil silang lahat. Ngunit ang bangungot saka palang magsisimula. Matapos marinig ni Aling Maria ang sinabi ni Liza, parang ang bigat ng pakiramdam niya. Hindi siya makatingin kay Carla ng diretsyo. Liza, na may maligaya at inosenteng mata, tila walang alam sa tindi ng sitwasyon. Naramdaman ni Aling Maria ang matinding takot na unti-unting kumakalat sa kanyang katawan. Sa totoo lang, mas nag-aalala siya sa mga bata kaysa sa kanyang sarili. Minsan, iniisip niyang baka nga may kakaibang nangyayari sa kanilang pamilya, at hindi ito makakayang ikubli pa. Si Carla ay tahimik, hindi umiimik. Ganon siya palagi kapag may nangyaring kakaiba. Walang imik, parang nag-iisa sa kanyang mga iniisip. Pero may mga pagkakataon na nakikita niyang may mga bagay na hindi mo dapat baliwalain. May mga tingin siyang minsan ay parang may itinatagong lihim. Pero paano kung siya na nga ang pinupuntirya ng aswang? Bakit siya? Hindi ba't siya lang ang may kakaibang panaginip? O baka naman may iba pang ibig sabihin ang sinabi ni Liza, na amoy dugo si Carla. Isang gabi, nang natutulog na ang lahat, si Carla ay nagising na parang may narinig. Isang mahinang tunog mula sa likod ng bahay. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa bintana. Nagmasid siya sa dilim, at sa kalagitnaan ng gabi, nakita niyang may isang anino na gumagalaw sa paligid ng kanilang bakuran. Matapos ang ilang sandali, natunton nito ang direksyon papunta sa likod ng kanilang bahay, at doon, nagtagpo ang mga mata nila ng isang nilalang na may mahahabang kuko at matalim na mata, at sa isang saglit. Umalis ito sa pag-aakalang hindi siya nakita. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita, ngunit bago siya magtangkang magsalita, naramdaman niyang may ibang presensya sa kanyang likuran. Napalakas ang kanyang hininga nang makita niyang nandoon si Mang Elias, ang matandang kapitbahay, na nakatayo sa may pinto ng kanilang kusina. Hindi siya nakaramdam ng takot, pero may hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. Nakangiti si Mang Elias, pero ang mga mata nito ay may kakaibang liwanag. Huwag mong gawing issue, anak. Baka ikaw pa ang matulungan ko. At pagkatapos, mabilis siyang naglakad pabalik sa kanyang bahay, na parang walang nangyaring kakaiba. Ngunit habang naglalakad siya pabalik, may narinig siyang malalakas na kaluskos mula sa likod ng kanilang bahay, at naisip niyang hindi pala si Mang Elias ang nakatayo doon. Kumalat ang takot sa buong nayon nang magsimula na namang mawala ang mga hayop, pati mga tao. Si June ay dumaan sa isang lumang simbahan sa isang hating gabi. Isang dilim na napakabigat at mahangin. At mula sa loob ng simbahan, may napansin siyang isang malaking anino na tila humihila sa loob ng simbahan. Bigo siyang makalapit,
Ngunit natagpuan niyang ang malalaking kahoy sa simbahan ay pinutol at itinapon. Dahil dito, nagtakda si June ng plano, pupuntahan ang simbahan sa kabila ng mga babala ni Aling Maria. Samantala, si Aling Maria ay patuloy na nakararamdam ng kakaibang presensya sa paligid. Minsan, tinatanong niya ang sarili kung siya ba'y nawawala na sa realidad, o kung ang takot na nararamdaman niya ay epekto na ng walang katapusang gabi ng kababalaghan. Isang gabi, naglakad siya sa madilim na kalsada sa ilalim ng buwan. Gusto niyang mapag-isa, at doon, sa ilalim ng puno, nakita niya si Lola Bining na nag-aabang, nakatayo sa tabi ng daan. "Huwag mong palampasin ang mga susunod na araw," sabi ni Lola Bining habang inaabot ang isang maliit na bag ng asin. Huwag mong iwan ang iyong pamilya sa dilim, dahil dahan-dahan nilang pinapalaki ang takot na ito." Ipinagpatuloy ni Aling Maria ang kanyang paglalakad, ngunit naramdaman niyang hindi siya makakahanap ng katahimikan sa kahit anong lugar. Ang mga tanong na paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan ay nagsimula ng magdulot ng pangambang hindi na niya kayang alisin. Ang mga hinala tungkol kay Carla, at ang mga senyales na nagsasabi ng kakaibang bagay, ay nagdulot sa kanya ng matinding duda at pangarap ng kanyang anak na tila nagsisilbing babala. Isang araw, habang naglalakad si Carla sa kalsada, nakatagpo siya ng isang batang babae na hindi niya alam kung saan galing. Tinanong siya ng batang ito, "Ate, gusto mo bang matutunan kung paano magtago?" Lumingon si Carla sa likod, ngunit nang magbalik siya sa batang ito, wala na siyang makita. Puno ng pagkalito at takot, si Carla ay nagpatuloy sa paglakad at hindi na inisip ang nangyari. Ngunit sa bawat hakbang niya, parang may mga matang patuloy na sumusunod sa kanya. Hindi nila alam na ang lahat ng mga kaganapang ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Habang dumadaan ang mga araw, tumataas ang tensyon, at walang nakakakita ng buong larawan. Kung ang mga aswang nga ay nandyan, si Carla ba ang susunod nilang target? Kung si Carla, bakit siya? Lahat ng ito ay walang kasiguraduhan. Ang takot na unti-unting lumalapit ay isang anino na patuloy na nagmamasid mula sa dilim, at hindi nila alam kung sino ang maaaring umalis sa dilim ng nayon o kung sino ang magiging susunod na bahagi ng kwento. Nagdadalawang isip na si Aling Maria. Minsan, nakikita niyang may mga paggalaw sa kanilang paligid na tila hindi natural. Pati ang kanyang mga anak, mukhang hindi na masaya sa kanilang bagong buhay. Si Carla, na hindi na kasing masigla ng dati, ay nagsimulang umiiwas sa mga tao. Lalo na si Mang Elias, na nagsimula ng magbigay ng mas maiinit na ngiti sa bawat araw na lumilipas. Para bang, hindi lang siya ang may alam ng lihim ng nayon, kundi pati na rin ang buong komunidad. Wala siyang makuhang kasagutan sa kanyang mga tanong. Kung sino ang maaaring nagtutulungan, kung sino ang may kakayahang magtago ng itim na lihim sa ilalim ng araw. Isang gabi, habang sila'y natutulog, nagising si Aling Maria sa tunog ng pinto. Mabigat ang paghinga niya, at sa bawat segundo na lumipas, nagiging mas malakas ang tunog. Kakaibang kabang dumaloy mula sa kanyang katawan, at sa kabila ng mga alingaungaw ng hangin, naisip niyang may nangyayaring hindi maipaliwanag. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niyang may mga anino na gumagalaw sa madilim na kalsada. Ngunit hindi na ito mga ordinaryong anino. Tila may malalaking mata, mga mata na nagmamasid mula sa dilim, may mga mahabang kuko at matalim na pangil. Huwag nang palampasin, nagdasal siya at iniwasan ang mga aninong iyon. Ngunit hindi iyon magtatagal. Nang bumalik siya sa loob ng bahay, nagulat siya nang makita si June na may sugat sa kamay, na parang may naghatid ng matinding sakit. Hindi niya alam kung paano nagsimula ang lahat, at hindi niya alam kung bakit lumalabas ang mga nilalang na ito sa dilim. Kakaibang sakit,
para bang parang nanggagaling sa mismong mga ugat ng kanyang katawan. Si June ay dumaan sa kalsadang iyon dahil gusto niyang maghanap ng sagot. Ngunit hindi niya alam na ang kalsadang iyon, sa isang tabi, ay sinubok na ng mga banyaga, at siya na mismo ang susunod na magiging bahagi ng kwento. Ang kaguluhan ng nayon ay bumangon mula sa mga tao na nagsasabing hindi lahat ng mga nilalang ay makikita, at hindi lahat ng mga mata ay nagsasalita. Ang puso ni Aling Maria ay halos magpumigla sa takot. May nagbabadyang panganib at masyadong malapit na ito sa kanila. Kung magyayari ito sa pamilya nila, paano na ang kanilang buhay? Kakaibang gabing iyon ay hindi na makalimutan ni Aling Maria. Habang pinagmamasdan ang mga paggalaw ng mga mata ng kanyang anak, nagdesisyon siyang huwag nang hintayin ang umaga. Gabi na, at ang nayon ay naglalaman ng mga lihim na nagsisimula ng lumabas. Dala ang asin at walis na binigay ni Lola Bining, dumaan siya sa mga kabubatan na dating tinatanggap ng mga tao, tinutuklas ang mga hindi nakikita at iniwasang mga kwento. Ngunit sa bawat hakbang na ginawa niya, naramdaman niyang ang mga anino ay patuloy na sumusunod sa kanya, nagmamasid, naghihintay. Samantala, si Carla ay nagpatuloy sa pakiramdam ng pagkaistorbo, at sa ilalim ng kanyang mga mata, nagsimula siyang magkaroon ng mga dilim na wala sa kanyang kontrol. Hindi niya alam kung paano makakapagtago mula sa mga nilalang na unti-unting lumilitaw mula sa kanyang mga panaginip. Hindi na siya makakatakas, o iyon ang iniisip niya. Hindi rin niya kayang ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan at isipan. Lahat ng ito ay nagdulot ng sakit na hindi kayang itago ni Carla, at nagsimula siyang magtanong, ako ba ang susunod? Ilang linggo bago ang insidenteng iyon, si Mang Elias ay nagsimulang kumilos ng iba. Madalas siyang makita sa tabi ng simbahan, at may mga pagkakataon na pinagmamasdan niya si Carla mula sa malayo. Nagsimula ang mga alingaungaw, may mga nagsasabi na siya na nga ang susunod na magiging tagapagmana ng aswang. Ang mga mata ni Carla, na may kislap ng hindi maipaliwanag, ay tila nag-aanyaya sa dilim. Tila ba ang mga nagmamasid sa kanya, ay may matinding interes sa kanyang bawat galaw. Isang gabi, nang bumalik si Aling Maria mula sa paghahanap ng kasagutan, hindi siya nakapaghintay na makapagsalita sa kanyang mga anak. Sinalubong siya ng isang malupit na sigaw mula kay Carla. Nang magtago sila sa loob ng kanilang kwarto, nahulog ang isang larawan mula sa dingding. Sa likod ng larawan, may isang lihim na pagkakasulat, mga pangalan, mga petsa, at isang simbolo ng kabalbalan. Ang simbolo ng walis at asin. Sumik sa kanyang isipan ang isang ideya, ang pagpasok ng aswang ay hindi lang isang pagsubok sa mga dayo, kundi isang mas matagal ng plano sa mga pok na ito. At ito ay nakatago sa dilim ng kanilang pamilya, nakatago sa mga mata ni Carla. Isang malupit na sikretong pinipilit na itago mula sa lahat. Pero siya, sa kanyang puso, ay nagsimulang magduda. Ano kung si Carla ay hindi na siya ang anak na alam niyang minahal? Ang mga tanong ay bumangon sa kanyang isipan, ngunit wala siyang sagot. Walang kasiguraduhan kung sino o anong bahagi ng kanilang pamilya ang magiging biktima, o kung may natira pang pagkakataon na maligtas sila. Sa isang iglap, naging maliwanag ang isang bagay. Hindi nila kayang talunin ang dilim maliban na lang kung magsasama-sama silang harapin ito. Sa kabila ng mga takot na bumabalot sa kanila, hindi pa rin alam ni Aling Maria kung ano ang susunod. Pinipilit niyang magsaliksik ng mas malalim, subalit sa bawat hakbang na ginugol nila sa paghahanap ng kasagutan, mas lalong lumalalim ang lihim ng nayon. Minsan, sa mga gabing iyon na ang hangin ay malamig at ang langit ay napakadilim, tila ba may mga mata na nagmamasid sa kanila, at hindi nila matukoy kung ano ang sinisigaw ng kanilang mga kaluluwa.
Ang natutunan lang ni Aling Maria sa kanyang gabing pag-iisa ay isang masakit na katotohanan. Ang aswang ay hindi lamang isang nilalang ng gabi, kundi isang anino na matagal nang nagsusuong ng iba't ibang anyo, nag-aabang sa bawat pagkakataon. Isang araw, nagdesisyon si Aling Maria na umuwi sa kanilang bahay ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Pagpasok niya sa bahay, naramdaman niyang may kakaiba sa paligid. Hindi kagaya ng mga nakaraang araw na hindi masyadong magulo, ngayon ay may tahimik na pagkakalat ng mga gamit sa kanilang sala. Hindi rin makakapaniwala si Aling Maria nang makita niyang ang kanyang mga anak, si June at Liza, ay nawala. Agad siyang nakaramdam ng panik, at ang mga tanong na matagal na niyang itinatago ay muling lumitaw, nasaan sila? Paano ito nangyari? Walang ibang maaaring may kagagawan kundi ang mga nilalang na matagal nang sumusubok na pasukin ang kanilang tahanan. Habang nagsisiksikan ang takot sa kanyang dibdib, sumaglit ang isang masamang pakiramdam. Naramdaman niyang parang may matinding presensya sa loob ng bahay, at kahit na gaano siya kaingat, tila may mga puwersang humahawak sa kanyang mga lakas. Habang tinitingnan ang bawat sulok ng kanilang tahanan, napansin niyang ang mga gamit sa loob ng kanilang bahay, mga litrato, mga kagamitan, ay nagkaroon ng kakaibang pagkakaposisyon. Ang mga larawan ng kanyang pamilya na nakasabit sa dingding ay pawang patagilid na nakasabit, tila hindi na ang normal na ayos. Sa isang iglap, tila ba ang buong mundo ni Aling Maria ay gumuguho. Nagmadali siyang tinawag ang pangalan ng kanyang mga anak, ngunit walang sagot. Hindi rin niya matukoy kung gaano na siya katagal na wala sa kanilang bahay, ngunit sa bawat minuto na lumilipas, lumalala ang pangyayaring iyon. At doon, sa kabila ng kabang na darama, napansin niya na may mga butas sa pader, mga butas na hindi niya alam kung kailan nagsimula, at kung bakit nangyayari ito sa kanilang bahay. Isang malalim na hininga ang binitiwan ni Aling Maria, bago na pagpasyahan na tingnan ang bawat kanto at ilalim ng bahay. Nang makarating siya sa silong, isang matinding lamig ang bumalot sa kanya. Kasama ng malamig na hangin ay isang hindi maipaliwanag na amoy, amoy na parang napakabigat, amoy ng dugo. Kasunod ng amoy na yon, nagkaroon siya ng kutob na hindi na ito ang unang pagkakataon na ito'y naramdaman. May isang bagay na nangyari sa ilalim ng kanilang bahay, at tila ang mga nilalang na ito ay matagal nang nakatago roon. Hinaplos ni Aling Maria ang mga dingding at napansin niyang ang mga kahoy ng kanilang bahay ay naging marupok, tila ba may naglilihim na puwersa na nagmamanipula ng lahat. At doon, sa madilim na sulok ng silong, nakita niya ang isang lumang kahon, isang kahon na may nakalagay na mga pangalan. Isang pangalan ang nakalista doon, Carla. Si Carla. Mabilis na binuksan ni Aling Maria ang kahon at nalamang hindi lang mga gamit ang nandoon. Isang sulat na may malupit na mga salitang nakasulat ang bumulaga sa kanya. Ang isang anak na ipinanganak sa dilim ay magiging iyong panganib, nakasulat dito, at ang inyong pamilya ay magiging saksi sa pagbabalik ng nilalang. Tinutok ni Aling Maria ang kanyang mata sa sulat. Ngunit bago pa man siya makapaghanda sa darating na sagot, isang matinding tunog mula sa itaas ang nagpagising sa kanya. Mabilis siyang tumakbo pataas at nakita niya si Carla na nakatayo sa may gitna ng kanilang bahay, may mga matang naglalagablab ng isang kakaibang liwanag. Ang katawan ni Carla ay parang may mga paltos ng itim na salamin, mga mata na parang tumatakbo sa dilim. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Si Carla, ang kanyang anak, ay tila nagbago. Hindi na ito ang batang nakasama niyang maghapon at magdamag. Ang lahat ng takot ni Aling Maria ay dumoble. Si Carla, ang kanilang pamilya, ay hindi lang basta saksi sa dilim, sila ang bahagi ng plano. At mas masakit,
ito na nga ang pagkakataon na lumabas ang pinakamalaking lihim ng ngayon. Ang mga aswang, na matagal nang nagpapanggap na mga tao sa kanilang komunidad, ay ngayon ay nagsimulang manghila ng mga kaluluwa mula sa pamilya ni Aling Maria. Si Carla, ang dating inosente niyang anak, ay tila nagiging bahagi ng isang mas malaking puwersa. At ang pinakamalupit na bahagi, walang nag-aakalang ang pinakamalapit sa kanila ay magsisilbing susi sa muling pagbabalik ng mga nilalang ng dilim. Nagpupumiglas si Aling Maria, ngunit hindi siya makagalaw. Si Carla, na matagal nang nawawala sa kanyang isipan, ay nagsimula ng kontrolin ang buong ngayon. Ang pamilya na dapat ay magtutulungan, ngayon ay pinili ng sundin ang mga lihim na itinagong matagal ng panahon. Aling Maria ay tumayo sa harap ni Carla, ang kanyang puso ay halos pumutok sa takot at panghihina. Hindi siya makapaniwala sa nakita niyang pagbabago sa katawan ng kanyang anak. Ang mata ni Carla ay naglalagablab ng isang dilim na hindi pwedeng ipaliwanag. Habang nakatayo siya sa gitna ng kanilang sala, ang mga galaw ni Carla ay parang may kontrol mula sa isang hindi nakikitang puwersa. Ang mga mata ni Aling Maria ay bumagsak sa mga kamay ng kanyang anak, na ngayon ay puno ng mga itim na marka. Isang malamig na hangin ang dumaan sa buong bahay, at naramdaman niyang parang may bagay na kumakalabit sa kanyang likod, isang puwersang hindi niya kayang labanan. "Nakikita mo ba ito, nanay?" tanong ni Carla. Ang boses nito ay may kakaibang lalim at kaguluhan. "Ang mga mata ko, ang katawan ko, at ang aking kaluluwa, lahat ng ito ay bahagi na ng dilim. Ang tadhana ko ay hindi na matitinag." Aling Maria ay nakatayo lang, hindi makapagsalita. Lahat ng mga gabing iyon ng kababalaghan, ang takot at mga lihim, ngayon ay tila bumangon sa harap niya. Hindi niya alam kung paano magsimula, kung paano labanan ang sariling anak na ngayon ay tinatawag ng dilim. Ang mga alingaw ng mga aswang sa nayon ay nagiging mas malakas, at tila ba sila ang may kontrol sa lahat ng nangyayari. Ang mga puwersa ng dilim ay nagsimulang magparamdam sa buong lugar. Isang sigaw ang dumaan sa hangin, at naramdaman ni Aling Maria na parang ang buong nayon ay tinitirhan ng kasamaan. "Dahil sa mga kasinungalingang itinaguyod nila, ipapakita ko sa inyo kung gaano katagal ang mga lihim na ito," dagdag pa ni Carla, habang ang katawan niya ay patuloy na nagbabago. Ang mga kamay ni Carla ay naglalabas ng isang itim na enerhiya, at unti-unting nagiging mas mahirap na pigilan ang takot ni Aling Maria. Hindi siya makahinga, parang ang katawan niya ay kinokontrol ng isang hindi nakikitang puwersa. Ngunit bago pa man siya mawala ng pag-asa, isang matalim na tunog ang tumagos sa kanyang tainga. Mabilis niyang tiningnan ang direksyon ng tunog at nakita niyang pumasok si Mang Elias mula sa likod ng pinto. Ang matandang lalaki, na sa lahat ng oras ay nakatago sa mga madilim na sulok ng nayon, ay may hawak na isang walis at isang bag ng asin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Aling Maria na may hawak na kagamitan na hindi pangkaraniwan para sa isang tao sa ganitong oras. "Aling Maria," sabi ni Mang Elias, ang boses nito ay malalim at puno ng malupit na kasaysayan, "alam mo ba kung anong uri ng kasunduan ang pinasok ng iyong pamilya sa mga nilalang na ito? Pwede kang magdesisyon ngayon. Ang iyong anak ay hindi na siya ang Carla na kilala mo. Ang kasunduan ay hindi lang isang pribilehiyo, kundi isang sumpa." Ang mga salita ni Mang Elias ay tulad ng isang kuto sa kanyang tenga, isang piraso ng katotohanan na hindi kayang takasan ni Aling Maria. Hindi niya na kayang tumanggi. Hindi na siya makakabalik sa dati. Ang bawat galaw ng kanyang anak, ang mga mata ni Carla, ay naglalaman ng madilim na kapangyarihan. Ang anak na minahal niya, ang batang pinangarap niyang magtagumpay, ngayon ay nagsisilbing daluyan ng kasamaan.
Aling Maria, patuloy ni Mang Elias, ang walis at asin ay hindi lamang isang paraan upang protektahan ka. Ito ang magiging daan upang iligtas ang iyong anak mula sa mga anino ng nakaraan. Habang binabaybay ng mga mata ni Aling Maria ang lugar na iyon, naramdaman niyang may kakaibang init na dumaan sa kanyang katawan. Tumitig siya kay Carla. Ang mga mata ng kanyang anak ay parang isang buong mundo ng dilim, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nahanap ni Aling Maria ang isang maliit na kaluluwa na umaasa pa rin sa kanyang tulong. Mabilis niyang hinawakan ang walis at asin, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagsimula siyang magdasal. Kung mayroon mang natitirang kabutihan sa iyo, Carla, kahit na ikaw ay nawawala sa landas, ipaglalaban ko ang lahat para sa iyo, sabi ni Aling Maria sa isang pighating tinig. Binuhos niya ang asin sa paligid ng kanyang anak at mabilis na iniswipe ang walis sa hangin. Ang walis, na dating simbolo ng proteksyon, ay naglabas ng isang matinding liwanag na parang isang proteksyon laban sa mga anino. Ang mga mata ni Carla ay kumikislap at tila naglalabas ng isang makapangyarihang puwersa. Ang mga kamay niya ay nagsimulang maglakip ng mga ito. Ang dilim ay tila napapalitan ng liwanag na dahan-dahang sumik mula kay Aling Maria. Ngunit, sa isang iglap, isang hindi inaasahang pangyayari ang sumabog. Mabilis na tumalbog ang isang puwersa mula sa mga nilalang na hindi nakikita. Ang walis ay nawala ng lakas at tumigil sa kanyang dalaw. Si Mang Elias, na kanina ay may hawak ng mga gamit, ay biglang nagbago ng hitsura. Mabilis niyang kinuha ang bag ng asin at walis at tinapon ito. Hindi mo kayang baguhin ang kapalaran ng iyong anak, sigaw niya, habang ang mga anino ng dilim ay sumik mula sa kanyang katawan. Ang takot ni Aling Maria ay nagbago sa isang matinding galit. Siya na ngayon ang may hawak ng pinakamalupit na desisyon sa kanilang buhay. Si Mang Elias ay isa pala sa mga aswang na nagpanggap na matandang tagapagtanggol ng nayon. Ngunit sa kabila ng lahat ng puwersa at lihim, ang pinakamahalagang hakbang ni Aling Maria ay hindi para talunin ang dilim kundi para iligtas ang natirang kabutihan sa kanyang anak. Aling Maria, na puno ng takot at galit, ay nakatayo sa harap ni Mang Elias, habang ang mga anino ng dilim ay naglalakbay sa kanyang paligid. Sa bawat segundo, tila lumalapit ang mga nilalang na ito sa kanila, handang tapusin ang lahat ng mga lihim na matagal nang itinagong. Ang puso ni Aling Maria ay kumakabog sa dibdib, ngunit sa kabila ng lahat ng takot, hindi siya nagpatalo. Kung may natira pang isang piraso ng kabutihan sa loob ni Carla, siya ang magiging susi upang mapigilan ang mga puwersang ito. Dahil sa mga kasinungalingang pinaniwalaan mo, sabi ni Mang Elias na parang nasisiyahan, hindi mo na mababawi ang iyong anak. Ang iyong anak ay isa ng bahagi ng aming mundo. Habang nagsasalita siya, ang mga mata ni Carla ay nag-aalab pa rin ng puwersang hindi kayang kontrolin ni Aling Maria. Pero hindi siya nagpatalo. Ang walis at asin, na para bang simbolo ng kanyang huling laban, ay nagsimulang magbigay liwanag. Hindi ko kayo pahihintulutan na makontrol siya, sigaw ni Aling Maria, habang ang walis ay inikot sa paligid ni Carla. Sa bawat pag-ikot ng walis, ang mga anino ay unti-unting naglalaho. Ang mga puwersang nag-ugnay sa kanilang pamilya at sa dilim ay unti-unting nawasak. Habang ang mga nilalang na kumakapit kay Carla ay nagsimulang maglaho, isang matinding sigaw ang narinig mula sa kanya. Isang maliwanag na liwanag ang sumik mula kay Carla, at sa isang iglap, ang lahat ng dilim ay nawala. Si Carla, na dati tanging simbolo ng panganib at takot, ay bumagsak sa mga braso ni Aling Maria. Tinutok ni Aling Maria ang kanyang mata sa anak, at nakita niyang unti-unti itong bumalik sa kanyang dati, ang mga mata niyang muling nagkakaroon ng buhay, at ang katawan na nagbalik sa kanyang orihinal na anyo.
Nanay, sabi ni Carla na parang nahirapan sa bawat salita, patawarin mo ako. Ang mga mata ng kanyang anak ay puno ng pagsisisi at kalungkutan, at sa kabila ng lahat ng nangyari, alam ni Aling Maria na naroon pa ang kabutihan sa kanyang anak. Pinatawad na kita, Carla, sagot ni Aling Maria, ang mga luha ay dumaloy mula sa kanyang mga mata. Hindi mo ito ginusto at ako ang may kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Habang ang mga puwersa ng dilim ay tuluyan ng nawala, nagpatuloy si Aling Maria sa pag-alalay kay Carla, at nagsimula silang maglakad patungo sa labas ng bahay. Ang nayon, na noon ay puno ng takot at misteryo, ngayon ay nagsimula ng magbalik sa dati. Hindi na nila kailangang magtago mula sa mga anino. Ang mga tao sa nayon ay muling nagsimula ng magtulungan, at isang bagong simula ang nagbukas para sa kanila. Ngunit hindi lahat ng tanong ay nasagot. Bakit nga ba si Carla ang naging target ng mga aswang? Ano ang koneksyon ng kanilang pamilya sa mga nilalang ng dilim? At sino ang tunay na magtataglay ng kapangyarihan sa huling sandali ng labanan? Ang mga sagot sa mga tanong na iyon ay nananatiling misteryo, at marahil, ito ay bahagi ng mas malaking kwento na hindi pa natatapos. Bago magtanghali, si Aling Maria at Carla ay nakaupo sa ilalim ng puno sa likod ng kanilang bahay, habang ang mga ibon ay nagsimulang mag-awit ng mga himig ng bagong araw. Hindi nila alam kung anong pagsubok ang darating, ngunit alam nila na magkakaroon sila ng lakas upang harapin ito magkasama. Ang kanilang nayon ay hindi na puno ng takot, kundi ng mga bagong pag-asa. Ang mga aswang ay naglalakbay pa rin, at ang kwento ng kanilang pamilya ay magsisilbing paalala sa mga susunod na henerasyon, na ang kadiliman ay may hangganan, at ang liwanag, kahit na minsan ay nagtatago, ay palaging magbabalik. Si Carla, na ngayon ay muling buhay, ay natutunan ang tunay na kahulugan ng pamilya, ng pagmamahal, at ng sakripisyo. Si Aling Maria, sa kabila ng lahat ng kahirapan, ay nahanap ang lakas na ipaglaban ang pinakamahalagang bagay sa buhay, ang kanyang anak, ang kanyang pamilya, at ang kanyang ngayon. At sa bawat kwento ng pagharap sa dilim, ang huling aral ay, hindi ang dilim ang magtatapos ng iyong kwento, kundi ikaw na may kakayahang muling magtagumpay at magsimula.